Class A finish, masasabi ko na napaka-importante sa atin. Kapag ka-Class A finish kasi yan, sa mga bahay natin, dapat maganda. Reflection ng mga ilaw, napakaganda. Wala kang makikita mga bukol-bukol, wala kang mga part na makikita na may pangit na part, no? Pagka hinaplos mo yan, makinis. Pagmamalaki ko naman na ating Grow Boy, pwede po natin i-provide ganitong hindi lamang po dahil nag-vlog tayo para sabihin natin na mas maganda yung gawa namin. Sabi ko lang po dito, kaya po natin i-provide lahat ng mga gusto nyo ipagawa pagdating sa paggagawa natin na finishing works para sa mga bahay natin. Kahit sa mga exterior mga kamusta, mapapansin mo na maganda yung kulay niya, smooth din yung pagkaka-finish niya. Kaya nga po masasabi ko na yung quality ng trabaho napaka-importante po niya. Liit lang na example yung mga ganito. Kita niyo ba yan? Tingnan natin yung kabuuan. Reflection ng natural light, reflection ng ilaw. Buo, di ba? Napakaganda niya. Ganyan ka-smooth ang mga pintura na ginagawa natin. Tayo sa Murong Bagabag Project. Hello po. Dito na tayo sa Murong Bagabag Nueva Vizcaya Project. Ayan. So ito, meron siyang master's bedroom with T&D. Dalawang room, room 1 and 2. Tapos meron tayong common T&D, kitchen, dining at saka sala. Kasama din rin yung garage at saka yung terrace natin. So 100 square meter na bahay mga kamasama. So sa ngayon nga, magre-resume tayo para dun sa may cabinet works. Kaya nandito yung tropa. Start na kami sa cabinet 3. So umpisa na namin. So meron tayo sketch plan. Kaya naman yung kanyang 2D animation mga kamusta. So tingnan natin. Ayan. So papakita ko yan sa mga susunod na videos natin. Ayan siya. Okay. So sa ngayon mga kamusta, ayan, gusto ko i-share sa inyo yung bahay na to, na kung saan ang magsukat nito is 100 square meter. Ayan na siya. Wow, napakaganda. Meron tayong PVC ceiling na nakadrop lang, pin light natin, meron na rin garage natin, PVC ceiling din. Tapos meron siyang combination of cement board. So ang gamit namin board dito, cement board, kagaya ng kagustuhan ng kliyente natin. Ito yung pinaka living area. Yan. Tapos dito yung pinaka dining area, kitchen. Yun. So yun na yung ginagawa natin ngayon. Tapos ang kanyang mga ceiling mga kamusta ay cove ceiling. Ayan, cove ceiling siya. Tapos ang wall paint natin, smoke gray. So smoke gray na kung saan may pagka white siya na talagang nangingibabaw naman yung pagka gray niya. Pero hindi siya yung kumbaga matingkad na gray. And then yung high ceiling din natin, ito light lang to na may pagka gray din siya. Sa drop naman natin na kung saan yung cove natin, white lang po yan. So yun pa yung mga combination ng mga kulay na ginawa natin dyan. And then yung kulay ng mga pin lights, tricolor. Pagka tricolor na tinatawag, tingnan natin to. Yan. Yung combination ng warm at saka daylight. Ito yung sa daylight, tapos ito sa warm. So yan. Tatlo lang yung pwede nating maging option dyan na kulay. Kagandahan kasi pagka yung tatlo na yun, eh hindi siya masakit sa mata. Kumbaga pwede mo siya i-combine na kahit anong kulay papares mo dyan. Wall paint natin halos pare-parehas lang to. Napakaganda niya. Smooth. So yan yung kulay natin. Tingnan nyo naman, walang bukol-bukol yan. Oh. Yan ang sinasabi ko na quality. Diba? Yan. Diba? So kung mapapansin natin, ayos na ayos yung pagka-finish niya, no? Napaka-smooth lang niya. Kahit yung pagka-varnish ng ating mga hamba, eh talagang masasabi ko na napakaganda. So yung mga ganitong uri ng mga finish mga kamusta, ito yung tinatawag natin na Class A finish. So paano nga ba yung Class A finish na yan? Pagka tinatawag natin na Class A, wala kang makikita ng mga bukol-bukol. Lambot siya. Maganda rin yung pintura na ginamit mo.
Maganda rin yung mga ilaw na ginamit mo. Tiles na gagamitin mo. Ito yung tinatawag natin na Class A finish. Kumbaga, gumamit tayo ng porcelain na uri ng tiles. Ito galing sa Wilcon yan. So nagkakahalaga yan nasa 325 pesos ang isang piraso niya. Sa wall paint naman natin, ito yung ginamit natin dito is yung putty na uri ng mga masilya. At sa same time, yung pintura natin dito, ang brand na ginamit natin dito ay Boysen. Ganon din sa ceiling natin. So yung sa wall paint natin, ito po ay na-finish to ng papel de finish yung kanyang palitada. Tapos naka 4 coats tayo, masilya. Tapos sa ceiling naman natin, gumamit tayo ng cove ceiling dito. Tapos ito, fully batak po yan ng masilya. Tapos dinamitan din natin ng cement board yung kanyang kisame. So depende yan kung ano yung mga board na gagamitin natin. Bali option na lang po yan ng kliyente natin. Kung gusto niya na ito ay gagamitan ng tube support o kaya naman cement board. So ngayon magbibigay ako ng mga option at saka do's and don'ts nito para mas maintindihan. Para dun sa, kasi syempre magbibigay tayo ng mga board na sample niyan at kung ano yung kagandahan at ano yung mga pwede nating kaharapin na problema kung sakaling ito yung gagamitin nating board. Alam din natin, no? At kung ano yung bentahin naman niya. Okay? So Class A finish, masasabi ko na napaka-importante sa atin. Kapag ka-Class A finish kasi yan sa mga bahay natin, dapat maganda. Tingnan natin. Yan. Tiles natin. Choice ng tiles natin, napaka-importante. Tingnan nyo tong wall niya. 60 by 60 ang ginamit po natin dito. Okay? So yung pag-identify natin ng mga finish na dapat nating ipagawa sa mga manggagawa natin o kaya naman contractor, engineer, architect natin, meron dapat yan basihan kung ano yung mga gagamitin natin materyales. So meron kasi yung tinatawag natin na per square meter ng mga bahay, pero meron din yung tinatawag din naman natin na by program of works. So program of works, magkakaiba po yan. Scope of work natin, meron tayong ceiling installation, paint works or painting works, tapos meron tayong tiles installation. So magkakaiba po yun. Magkakaiba yung presyo, magkakaiba yung kung paano natin siya kino-compute. Pero meron yung pumapasok na per square meter, no? So sa ganitong finish mga kamusta, yung sinasabi ko kanina, by program of works. Pero kung mapapansin natin, reflection ng mga ilaw, napakaganda. Wala kang makikita mga bukol-bukol, wala kang mga part na makikita na parang may pangit na part, no? So pagka hinaplos mo yan, makinis. Tsaka wala kang makikita na mga kumbaga yung mga lamat-lamat niya, kumbaga bakas mga kamusta, no? Na mga masilya, bakas ng brush o kaya naman roller. So dapat yan maganda rin yung finish niya. So sa ganitong mga trabaho mga kamusta, masasabi ko na talagang may pagmamalaki ko naman na ang ating grupo ay pwede ko natin i-provide yung ganitong hindi lamang po dahil nag-vlog tayo para sabihin natin na mas maganda yung gawa namin. Pero hindi ko sinasabi na mas maganda. Sinasabi ko lang po dito, kaya po natin i-provide lahat ng mga gusto nyong ipagawa pagdating sa paggagawa natin ng finishing works para sa mga bahay natin. Mapa-interior man o kaya naman exterior. Okay? Ayan, no? Diba? So, choice ng kulay dito, binigay na ni Madam kung ano yung gagawin kong kulay o kaya gagamitin kong kulay. Ginamit namin dito metal ash mga kamusta. Tapos dito naman may pagka gray. So kumbaga hindi naman siya totally na gray yan. Kumbaga light lang siya. Light gray lang tayo. Tapos yung part na dito sa interior niya may pagka metal ash po yan. So kahit sa mga exterior mga kamusta, mapapansin mo na maganda yung kulay niya. Smooth din yung pagkaka-finish niya. Kaya nga po masasabi ko na yung quality ng trabaho napaka-importante po niya. Although sabihin na natin na may mga materials na ganito, pero kahit na ito ay mura o mahal,
parehas pa rin ho yan sa proseso ng mga manggagawa. So depende ho yan sa gagawa, hindi ho yan nakadepende sa materyales lang. Pero minsan, o kaya naman kalimitan, masasabi din natin na dapat mamili din kayo ng magandang quality ng materyales. So importante rin ho yun. Kasi yung lifespan, kung durability niya, pinag-uusapan, meron tayong mga materials na pwede nating i-recommenda para masabi natin na mas maganda to. Pero pagka kami nagko-quote mga kamasta, standard ho kami. Kumbaga, kung ano yung mga kino-quote namin ng mga materials, yun din po yung ginagamit namin. Kung ano yung mga nandun sa inclusion ng mga sinasubmit nating mga quotations, naka-itemize po yan kung ilang piraso, ilang galon, kung ilang mga materyales na gagamitin. Importante yun mga kamusta. No? Ngayon, dun sa paggagawan mo ng mga quotations mga kamusta, dapat ibibigay mo rin. Kasi kahit na sabihin mo na maganda yung quality ng mga materyales na binibili mo, kung bagsak naman sa trabaho, wala pa din. No? So importante dyan mga kamusta, dapat hindi ganyan. Ganyan lagi. So dapat yan, ibigay mo kung ano yung pinaka-the best na finish ng mga bahay, na kahit nasabihin natin na wala si may-ari o kaya naman wala nagbabantay sa'yo, dapat alam mo din kung paano mo pangalagahan yung trabaho na inaasahan ng kliyente sa'yo. Maliit lang na example yung mga ganito. Kita nyo ba yun? So lumipat na tayo ng pwesto. Ganyan-ganyan tayo. Pero napansin nyo ba? Meron mang maliit na, kumbaga maliit lang, pero tingnan natin yung kabuuan. Reflection ng natural light, reflection ng ilaw. Buo, di ba? Napakaganda niya. Ganyan ka-smooth ang mga pintura na ginagawa natin. Hindi lamang dahil maganda yung pintura o kaya naman maganda yung ilaw. Pero dapat maganda rin yung pagkakagawa. Yun lamang yan. No? So, meron din naman kasi mga kliyente, mga kamusta, gusto niya ganito. Gusto niya ng mas mura. Pero gusto niya na mas maganda yung outcome, mas elegante. So paano natin may provide yun kung tinitipid natin? No? Pero sa mga kliyente ko, wala akong masasabi. Kasi kung ano yung sinubmit natin, yun po talaga yung, kumbaga, papagawa nila. Hindi yung tatanungin niya, pwede ba yung humanap tayo ng materyales na mas mura? So hindi yun. Ang mga kliyente ko, lahat ng mga nagiging kliyente ko at lahat ng mga magiging kliyente ko, kasi kung ano yung mga sinubmit namin, talagang hindi na nila sasabihin na gamit na lang tayo nito para makamura tayo. Hindi. No? So wala pa akong na-encounter na kliyente ko na ganun. Kaya nga, I thank God kasi yung mga kliyente natin, kung ano yung mga materyales na binibigay natin, talagang yun din naman yung pinapagawa. Kaya nga po, sa paggagawa, napaka-importante niyan na sana maayos din. No? Hindi lamang sa amin, kundi sa ating lahat. Lalo na sa mga followers natin, subscribers natin, na kumukuha ng idea sa atin. So, ibigay natin yung, kumbaga, pinaka-the best sa the best. Sample lamang to ng mga building na ginagawa natin, na kung saan napakasimple lang niya. 100 square meter na bahay. Ngayon, yung finish niya, binigay natin kung ano yung pinaka-the best niya. So, abangan nyo rin yung cabinet natin. Yan na rin gagawin namin. Kabit na rin namin yung mga pintuan na yan. Para, sabi nga ni Madam, minsanan na maayos yung varnish niya. Kasi dito talagang, ito ginawa na namin yung mga varnish na ito. Kumbaga mga additional works na ito. Pero, bago kasi natin finish yung mga wall, dapat maayos mo na yung mga hampa. Pero tingnan nyo naman. Ganito ang pag-varnish. Ayan. Pansin nyo ba yan? Kung ikaw pintor ka, mapapansin mo na artificial lang yung haspe na yan. Artificial lang ho yan. Pero naging consistent kami. Kita mo ba yan? Ayan. Lamat yan na kung saan mapapansin mo na basahan ang ginamit namin para magkaroon ng haspe yan. So dito mo mapapansin kung artificial ba o original na haspe yung mga yan. Pero sa tingin ko, hindi nyo mapapansin na artificial to kasi tingnan nyo. Napaka-natural yung kulay at saka natural yung pagkaka-varnish nito. So, bilib na bilib ako sa mga tropa ko. Tsaka salud ako sa mga tropa ko. Hindi lamang dun sa mga pangamalakad natin, kundi sa mga the way na pagtatrabaho nila. Kasi ang pinag-uusapan dito, hindi lamang po pera. Pinag-uusapan din namin dito ay yung kung ano yung magiging outcome ng trabaho natin ay talagang pinapahalagaan nila.
pumapasok doon yung tinatawag na tiwala. Tiwala ko para sa mga worker ko at tiwala din nila na kung saan yung mga trabaho ang binibigay natin sa kanila ay talagang may pro-provide naman nila. Diba? Yeah. Yan ang haspe. Hindi siya yung natural na haspe yan. Artificial na haspe. Pero buhay na buhay. So, hindi lamang sa mga wall, hindi lamang sa ceiling, kundi pati sa hamba. Ito tingnan natin para mas makita nyo pa. Natural na reflection. Yeah, natural na reflection. Sa camera, siguro hindi mapapansin na maigi. Pero alam nyo ba, hindi mo makikita yung dugtungan. Hindi mo makikita may mga bukol yan. Hindi mo makikita na kung saan meron siyang, kumbaga, yung straight na bakas, mga kamasta na, bakas ng rivets, kaya naman bakas ng screw. So wala kang makikita dyan. Yan po yung isa sa mga inaalagaan natin. Kaya sabi ko, hindi lamang po ito pinag-uusapan ay trabaho lang, kundi yung kung ano yung gusto ng kliyente, dapat na i-provide din natin. Malaking bagay po. Isipin niyo po, ang pera hindi po natin pinupulot dyan. Ganon din sa kliyente natin. So yung mga pera na yan, kapag yung tiwala talaga ibibigay natin. Okay? Okay nyo na lang to. Mga kamusta na. Kaya ito ay cabinet naman. Gagawin natin. Tara. At gawin na rin tayo. Manag. Tara. Sigurado ulan to mamaya. Liwanag. Sobrang init.